Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-22 kabanata ng Lukas. Basahin natin ang planong pagpatay kay Jesus. Nalalapit na noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na tinatawag ding pista ng paglampas ng anghel. Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipapatay si Jesus nang hindi magkakagulo dahil natatakot sila sa mga tao. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote. Isa siya sa 12 tagasunod ni Jesus. Pumunta siya sa mga namamahalang pari at mga opisyal na mga gwardya ng templo at pinag-usapan nila kung paano niya maibibigay sa kanila si Jesus. Natuwa sila at nakipagkasundo kay Judas na bayaran siya. Pumayag naman si Judas sa kasunduan at mula noon, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay sa kanila si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao. Tingnan natin ang ating sarili sa katauhan ni Judas. Isa siya sa mga pinili ni Jesus bilang apostol, ngunit hindi siya totoong nanampalataya sa kanya. Mas binigyan halaga niya ang 30 pirasong pilak na kabayaran para ibigay ang Panginoon sa mga kamay ng kaaway niya. Ganito rin kasi ang mga Pariseyo, tagapagturo ng kautusan at namumunong pari. Mas binigyan halaga nila ang kayamanan, karangalan, katanyagan, imbis na gawing tama ang mga inatas sa kanila na magturo at gumabay sa mga Hudyo paukol sa Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kilatisin natin ang ating pamumuhay. Ipinagpapalit ba natin ang kayamanang hindi mawawala magpakailanman para sa mga pangako ng mundo na hindi naman magtatagal? May ilan sa atin ay nagnanakaw at nagsisinungaling para umangat lamang sa buhay. May ilan sa atin ay hindi marunong magpigil ng sarili, kaya naman sila ay nangangalunya, nalululong sa mga bisyo at gumagawa ng lahat ng uri ng kabuktutan para lamang sa panandaliang sarap at saya. May ilan sa atin ang nagmamataas para matugunan ang sariling kagustuhan at may taguyod lamang ang kanyang sarili. Pag-isipan nating maigi kung ipinagpapalit natin ang kaharian ng Diyos para sa mga panandaliang kasiyahan at kasarapan na ibinibigay sa atin ng mundo. Kapatid, kailangan nating aminin sa sarili na ang pagtatraydor ni Judas kay Jesus ay maihahalin tulad natin sa lahat ng panahon na tayo ay patuloy na nagkakasala. Ang lahat ng kasalanan ay isang kalapastanganan sa Diyos Ama at kay Jesus na tagapagligtas na namatay para sa ating mga kasalanan. Ang ating pamumuhay ang siyang magpapakita kung tayo ay may totoong pananampalataya o kung ito ay katulad ng kay Judas na ipinagpapalit natin sa kamunduhan. Basahin natin, paghahanda ng hapunan para sa pista. Dumating ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. At sa araw na ito, kailangang maghandog ang mga Hudyo ng tupa na kakainin nila sa pista ng paglampas ng anghel. Kaya inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, ihanda ninyo ang hapunan natin para sa pista ng paglampas ng anghel.
Nagtanong sila, "Saan niyo po kami gustong maghanda?" Sumagot si Jesus, "Pagpasok ninyo sa lungsod ng Jerusalem, sasalubungin kayo ng isang lalaking may pasan na banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na papasukan niya. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong ng guro kung saan ang kwartong kakainan niya ng hapunan na kasama ang mga tagasunod niya upang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Isasama niya kayo sa itaas at ituturo sa inyo ang isang malaking kwarto na kumpleto ang kagamitan. Doon kayo maghanda ng hapunan natin." Lumakad sila at nakita nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Ituloy natin ang pagbabasa. Huling hapunan ni Jesus. Pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at ang kanyang mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Gustong-gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel, bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain nito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Diyos." Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanila, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos." Ituloy natin ang pagbabasa. Pagkatapos, kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo. Ngunit makinig kayo, kasalo ko sa mesang ito ang taong magtatraydor sa akin. Sapagkat ayon sa itinalaga ng Diyos, ako na anak ng tao ay papatayin. Ngunit nakakaawa ang taong magtatraydor sa akin." Nagtanungan sa isa't isa ang mga tagasunod niya kung sino kaya sa kanila ang gagawa noon. Ang tinapay na hinati-hati at ipinamahagi ni Jesus sa mga tagasunod ay maihahalin tulad natin sa magandang balita. Sa pagtanggap ng mga apostol ng tinapay, kinain nila ito at ipinasa sa iba. Ganoon din ang dapat nating gawin sa magandang balita. Naaalala mo ba, kapatid, ang talinghaga na nabasa natin sa 19 na kabanata ng Lukas? Nagbilin ang mayamang amo ng magkaparehong halaga ng pera sa kanyang mga alipin at inutos na gamitin ito sa pagnenegosyo sa mundo. Gayahin natin ang una at pangalawang alipin at siguruhin nating magbunga ang magandang balita sa ating buhay. Huwag tayong gumaya sa pangatlong alipin na hindi tinanggap ang magandang balita at wala itong naging bunga sa kanyang buhay. Ganito rin ang ipinapakita ni Jesus dito. Ang magandang balita ay pare-parehong ipinamahagi sa atin. Ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak ay nagpapatukoy sa ating paniniwala
sa magandang balita. Alagaan natin ito sa ating puso para magbunga ito sa ating buhay. Ang ating patuloy na pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak ay nagpapatukoy sa patuloy nating pananampalataya kay Jesus at ang pagsunod sa kanyang mga inutos. Ito ang tinutukoy ni Jesus na gawin natin bilang pag-alaala sa kanya. Marami sa atin ay tinuturing na ang tinapay ay ang kanyang katawan at ang inumin ay ang kanyang dugo, sapagkat ito mismo ang sinabi ni Jesus. Kaya naman, may mga nagsasabi na ang mga tagasunod ay pinakakain ng laman ng tao at pinaiinom ng dugo ng tao. Ngunit, kahit dito ay gumagamit ng talinghaga ang Panginoong Hesus para maitago ang tamang pangunawa ng mga tao. Walang taong maaaring mabuhay nang hindi kumakain at umiinom. Ang tinutukoy na tinapay at inumin ay totoo namang nagbibigay ng buhay dito sa lupa. Ngunit ang tinutukoy dito na katawan at dugo ni Jesus na tagapagligtas ay ang magandang balita, na totoo namang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong maniniwala dito. Katulad ng babala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa nakaraang kabanata, ibibigay ang mga tagasunod sa kanilang mga kaaway ng mga taong mahal nila sa buhay. At dito, si Judas na pinili ni Jesus kasama ang iba pang mga apostol ay ibibigay siya sa kanyang mga kaaway. Mangyayari ito sapagkat ito ang itinakda ng Diyos Ama. Lahat ng ito ay kailangang mangyari para sa pagliligtas ng Diyos Ama sa mundo. Ngunit kailangan nating makita na ang kasalanang ginawa ni Judas laban kay Jesus ay sigurado naman niyang pagbabayaran. Basahin natin ang pagtatalo tungkol sa kadakilaan. Nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, "Sa mundong ito, ang mga hari ay pinapanginoon ng mga nasasakupan nila, at ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit hindi kayo dapat maging ganoon. Ang mas mataas ay dapat magpakababa, at ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Sapagkat sino ba ang mas mataas, ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre, ang pinaglilingkuran. Ngunit naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok na dinaranas ko. Kaya kung paanong binigyan ako ng aking ama ng kapangyarihang maghari, kayo rin ay bibigyan ko ng ganoong kapangyarihan. Makakasalo ko kayo sa aking mesa sa aking kaharian, at uupo kayo sa mga trono upang mamahala sa 12 lahi ng Israel." Sa ating nabasa, ipinapakita sa atin ni Jesus na wala sa atin ang nakakaintindi at nakakaalam kung ano ang mangyayari sa langit. Katulad ng panahon na nagtanong ang mga Sadyuseo ukol sa pag-aasawa ng babaeng biyuda, pinabulaanan din ni Jesus dito ang nasa isip ng mga apostol. Sa kaharian ng Diyos, ang mas mataas ang siyang tagapaglingkod ng lahat. Ito ang ipinakita ni Jesus na tagapagligtas sa kanyang buhay dito sa mundo. Siya ang naglingkod sa ating lahat, sa kanyang pagtuturo,
sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pagbuhay ng patay, hanggang sa kanyang kamatayan na naging pagtubos sa ating mga makasalanan. Sa ikalabintatlong kabanata ng Juan, ipinakita ni Jesus ang paglilingkod na kanyang tinutukoy. Hinugasan niya ang mga paa ng lahat ng apostol sa huling hapunan. Ito ay isa sa pinakamababang gawain sa mga pagsasalo-salo. Isipin na lamang natin na ang anak ng Diyos, ang ipinangakong hari ng buong mundo, na naghuhugas ng maruruming paa ng kanyang mga tagasunod. Para sa ating lahat, kung sino man ang nais na maging dakila, tularan natin ang halimbawa na ipinakita ni Jesus na tagapagligtas. Alam natin ang pinanggagalingan ng ganitong pag-iisip, sapagkat lahat naman tayo ay gustong itaguyod ang sarili. Lahat tayo ay gustong maging kilala at tingalain ng iba. Kapatid, ito ay isang pagmamataas. Ito ay nagpapakita lamang ng ating paghahambing sa sarili sa kapwa para mapatunayan na tayo ay mas magaling, mas mataas, at mas dakila. Ganito ang pag-iisip ng mga tao sa mundo. Kailangan tayong umiwas sa ganitong maling kaisipan. Napag-aralan na natin na ang mga tagasunod ay hindi karapat-dapat na magantimpalaan. Ginagampanan lamang nila ang kanilang mga tungkulin bilang patunay ng kanilang pananampalataya at hindi para sa gantimpala. Ngunit ang Diyos Ama ay totoo namang mapagbigay. Kahit na hindi karapat-dapat, magbabahagi pa rin siya ng gantimpala sa mga tao na totoo ang pananampalataya. At ganoon din ang ginawa ni Jesus dito, na ang mga apostol ay mabibigyan ng kapangyarihang maghari sa 12 lahi ng Israel. Basahin natin. Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid." Sumagot si Simon, "Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama ninyo." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Pedro, tandaan mo, bago tumilao kang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Sa ating mga napag-aralan kanina, ang mga turo ni Jesus ay nagpapatukoy sa mataas na pagtingin sa sarili. Dito naman, nagpapatuloy ang pagtuturo ni Jesus sa ating pagtingin sa tibay ng ating pananampalataya. Makikita natin dito na kahit si Satanas ay humihingi ng pahintulot upang subukin si Pedro. Nagsasabi lamang ito na kailangan natin ipagdasal ang ating mga sarili na huwag pahintulutan na matukso ng kaaway. Bakit kamo? Sapagkat tayong lahat ay marupok at walang kakayahang umiwas sa kasalanan. Sa sinabi ni Jesus kay Pedro, alam na ng Panginoon na madadapa si Pedro at itatangging siya ay isang tagasunod. Ngunit ang sinabi ni Jesus ay nagbibigay ng lakas para sa ating mga naniniwala. Inaasahan ni Jesus na marami sa atin ay madadapa. Ngunit sa ating muling pagbangon, gamitin natin ang ating karanasan
upang mapagtibay ang pananampalataya ng ating kapwa na pareho lamang na nadadapa. Sino nga ba ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng isang taong nadadapa kundi ang taong dumaan na sa ganitong karanasan? Naaalala ko na nung minsan ay nakausap ko ang isang kaibigan na dumadaan sa malalim na kalungkutan at nawawala ng pag-asa. Gusto ko siyang tulungan ngunit hindi ko alam ang mga salitang maiintindihan niya. Hindi ko pa kasi napagdaanan ang ganitong klaseng karanasan. At kahit na andoon ang aking kagustuhang tumulong, hindi ko alam kung paano palalakasin ang kanyang pananampalataya. Sino ang nakakaintindi sa isang taong namatayan ng asawa kundi isang balo? Sino ang nakakaintindi ng pinagdadaanan ng may malubhang sakit kundi isang taong gumaling na sa isang malubhang sakit? Sino ang nakakaintindi ng may bisyo at adiksyon kundi isang tao na dating may bisyo at adiksyon? Sino ang nakakaintindi sa isang taong nawalan ng kabuhayan kundi ang isang taong nasalanta na? Ang aking payo sa kanya ay manalig sa Diyos na palakasin ang kanyang pananampalataya. Ang hiniling ko sa kanya ay maghanap din ng isang kapatid na may pinagdadaanang katulad ng pinagdadaanan niya. Palakasin niya ang pananampalataya nito at matutulungan siyang matanggal ang kanyang malalim na kalungkutan. Katulad ng sabi ni Jesus dito, kapag nagbalik loob na tayo, palakasin natin ang pananampalataya ng ating kapwa. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, gamitin natin ang ating mga tinalikurang kasalanan, mga pinagdadaan ng trahedya at sakuna at mga pagsubok na tinadala upang mapagtibay ang kapwa na dumadaan din na pareho sa ating napagdaanan. Isa ito sa mga bunga ng ating totoong pananampalataya. Isa itong paninilbihan at pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa na siya namang kalooban ng Diyos. Basahin natin sa panahon ng kahirapan. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Noong suguin ko kayo ng walang dalang pitaka, bag o sandalyas, kinulang ba kayo?" Sumagot sila, "Hindi po." Ngunit ngayon, sabi ni Jesus, kung may pitaka o bag kayo, dalhin ninyo. At kung wala kayong espada, ipagbili ninyo ang damit ninyo at bumili kayo ng espada. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kailangang matupad ang sinasabing ito ng kasulatan tungkol sa akin. Itinuring siyang isang kriminal. Natutupad na ito ngayon. Sinabi ng mga tagasunod niya, "Panginoon, may 2 po kaming espada." "Tama na yan," sagot niya. Ano kaya ang turo ukol sa espada? Sa simula ng kanyang pagtuturo, ipinadala ni Jesus ang mga tagasunod sa mga karatig bayan upang ipamalita na malapit na ang paghahari ng Diyos Ama. Mababasa natin ito sa 10 kabanata ng Mateo, 6 na kabanata ng Marcos, at sa 9 at 10 kabanata ng Lucas. Ngunit sa salaysay dito, sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod sa kanilang pangangailangan ng espada. Matatanong naman natin kung bakit kinakailangan ng mga tagasunod ng espada. Sa aking palagay, ang espada ay nagpapatukoy sa salita ng Diyos. Marami ng aral ang natutunan ng mga apostol sa panahon na kasama nila si Jesus. At ang kanilang mga natutunan
ay tinutukoy ni Jesus bilang espada na kailangan nilang dalhin sa kanilang pagsugo. Hindi pa kasi nila alam na darating na ang araw ng kanyang kamatayan at pagkatapos ay lahat ng mga apostol ay makakalat sa mundo. Saan ba natin mababasa na ang espada ay nagpapatukoy sa salita ng Diyos? Basahin natin ang mga sumusunod na talata. Sa unang kabanata ng pahayag, basahin natin dito. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa. At may gintong pamikis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puting-puti at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragasang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Sa 19 na kabanata ng pahayag, mababasa uli natin ang nagpapatukoy sa espada. Ang nakasakay sa puting kabayo. Pagkatapos, nakita kong nabuksan ng langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito pa ang karagdagang kasulatan sa pang-4 na kabanata ng Hebreyo na isinulat naman ng Apostol Pablo. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. Basahin natin. Nananalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin. Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod,
kundi ang kalooban ninyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya at binalikan ang mga tagasunod niya. Pero nadatnan niya silang natutulog dahil napagod sila sa matinding paghihinagpis. Kaya sinabi sa kanila, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Dalawa ang itinuturo sa atin ni Jesus dito. Ang una ay tungkol sa pananalangin. Nabasa natin ang mga nakaraang talata na nagpapatukoy sa mga tukso na ating mararanasan sa mundo. Mula sa tukso ng kayamanan kay Judas, sa nais ng mga apostol na maging dakila, sa pagtitiwala ni Pedro sa tibay ng kanyang pananampalataya. Sa lahat ng pagkakataong nakita natin, lahat sila ay nadapa sa tukso. Masasabi ba natin na tayo ay magiging matatag sa pagdating ng mga tukso at pagsubok? Aaminin ko sa iyo, kapatid, na ako ay marupok. Paulit-ulit akong nadadapa at nahuhulog sa tukso. Napakahina ng aking pagpipigil sa sarili. At totoo namang aking pinagbabayaran ang aking mga kasalanan sa kasalukuyan. At kahit na ako ay kasalukuyang nagsisisi at tinatalikuran ng aking mga kasalanan, nararamdaman ko ang tukso na bumalik sa dating mga maling kinagawian. At dito ay naranasan ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagdarasal, ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Isinaulo ko ang mga bersikulo na nagpapaalala sa akin kung ano ang totoong pagmamahal sa Diyos. Karagdagan na dito ang mga bersikulong nagpapalakas ng aking loob sa tuwing alam kong malapit ang kaaway. Dito ko lamang lubusang naiintindihan ang ibig sabihin ng pananalangin walang humpay hanggang sa mawala ang panunukso sa aking puso. Ang paghingi ng tulong sa banal na espiritu ay lagi kong panalangin. Alam ko kasing hindi ko kayang maiwasan ang magkasala kung aasahan ko lamang ang aking sariling lakas. Ikaw, kapatid, matatag ba ang iyong pananampalataya? Ano ang iyong ginagawa sa panahon ng panunukso ng kaaway? Kapatid, matuto tayong gamitin ang panunukso para palakasin at pagtibayin ang ating pananampalataya. Pangalawa, kailangan nating ipagdiinan ang panalangin ni Jesus sa Diyos Ama kung saan sinabi niya dito, "Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang masunod." Kapatid, isa itong napakahalagang aral para sa ating lahat. Lagi nating sinasabi na isantabi ang ating sarili. Narito ang diwa ng turo ni Jesus sa atin. Masasabi natin sa pakiusap ni Jesus na tagapagligtas na kung maaari ay ilayo ang kanyang paghihirap at pagdurusa. Sino nga naman sa atin ang papayagang maghirap at magdusa na wala namang sala? Ngunit sa kabila nito, ang sariling kalooban ni Jesus ay kanyang isinantabi at sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ito ang nagpapakita ng totoong pagmamahal sa Diyos Ama na dapat naman nating tularang lahat.
Madaling magsabi na mahal natin ang Diyos Ama, na mahal natin si Jesus na tagapagligtas. Ngunit ang totoong nagmamahal ay makikita lamang kung tayo ay sumusunod sa kanilang kalooban. Basahin natin ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao. Si Judas na isa sa 12 tagasunod ang nanguna sa kanila. Nilapitan niya si Jesus at hinalikan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, tinatraidor mo ba ako na anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga kasamahan ni Jesus ang mga nangyayari, sinabi nila, "Panginoon, tatagain na ba namin sila?" At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng punong pari at naputol ang kanang tenga nito. Pero sinaway sila ni Jesus, "Tama na yan." Hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling ito. Pagkatapos, kinausap ni Jesus sa mga namamahalang pari, mga opisyal na mga gwardya sa templo, at ang mga pinuno ng mga Hudyo na naroon upang dakpin siya. "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at naroon din kayo. Bakit hindi niyo ako dinakip? Ngunit ito na ang pagkakataong ibinigay sa inyo upang dakpin ako. At sa sandaling ito ay naghahari ang kadiliman." Ang pagdakip kay Jesus ay itinakda ng Diyos Ama para matupad ang kaligtasan ng makasalanan sa mundo. Kaya naman sa pagtatanggol kay Jesus, ang mga tagasunod ay naniniwalang ginagawa lamang nila ang tama. Kaya naman sa kanilang pananaw, ang paggamit ng dahas ay nararapat lamang. Ngunit sa ating nabasa, ipinakita ni Jesus ang maling pagkakaintindi ng mga tagasunod. Hindi ba't itinuturo ng salita ng Diyos na huwag maghiganti at iiwan ang paghahatol sa Diyos Ama? Isa itong mahalagang aral para sa atin sa kasalukuyan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang paggamit ng dahas ay isang kasalanan. Anuman ang katwiran na ating gagamitin ay hindi tama. Marami sa atin ay dumadaan sa mga panahon ng karahasan. Marami sa atin ay dumaranas ng pag-uusig na wala naman sa katwiran. Marami ang nakakaranas ng kawalan ng hustisya at nasa ilalim ng mga taong makapangyarihan, ngunit hindi makatarungan. Marami ang nakakatanggap ng hindi magandang pakitungo, gayong wala naman tayong ginagawang mali. Marami ang nakakatanggap ng masasakit na salita na matatalas na tinik sa ating puso at pandinig. Gusto nating magalit, gusto nating gumanti at kumuha ng hustisya agad-agad. Kapatid, isang napakahirap na turo na iiwan ang paghihiganti sa Diyos Ama. Huwag nating hanapin ang hustisya gamit ang ating sariling kamay at iiwan natin ito sa Diyos na siyang may karapatan. Aaminin ko kapatid, napakahirap talagang tanggapin ang mali ng ating kapwa, lalo na kapag wala naman tayong ginagawang mali. Hirap na hirap akong magtimpi at kadalasan ay lumalabas ang aking galit at ngit-ngit sa mga pangyayari. Ngunit ang aking isinasaisip na lamang ay kung ako na nagkakasala sa Diyos ay binibigyan ng habag at kapatawaran, hindi ba't dapat lamang na ialay ko rin ang aking habag at kapatawaran sa aking kapwang nagkakasala sa akin? Ikaw, kapatid, ganito rin ba ang iyong karanasan? Ano ang ginagawa mo sa mga panahong nakakaranas ka ng mali
mula sa iyong kapwa. Kaya mo bang magpalampas at magpatawad katulad ni Jesus na tagapagligtas? Basahin natin. Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Tinakip nila si Jesus at dinala sa bahay ng punong pari. Sumunod naman si Pedro pero nasa malayo siya. Nagsiga sa gitna ng bakuran ang mga naroon at naupo sila sa paligid ng siga para magpainit. Nakiupo rin si Pedro sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae sa tabi ng siga at tiningnang mabuti. Sinabi ng babae, kasamahan din ni Jesus ang lalaking ito. Pero itinanggi ito ni Pedro. Babae, hindi ko siya kilala. Maya-maya, may nakakita na naman sa kanya at nagsabi, kasamahan ka rin nila, di ba? Aba, hindi, sagot ni Pedro. Pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ng isa. Totoong kasamahan din ni Jesus ang taong ito dahil taga-Galilea rin siya. Pero sumagot si Pedro, hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. At habang nagsasalita pa siya, ay tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Alalahanin natin ang aral na ipinakita ni Pedro sa atin. Aminin natin na tayo ay taong marupok. Huwag tayong maging kampante sa tibay ng ating pananampalataya. Matuto tayong manalangin sa lahat ng oras nang sa ganoon ay hindi tayo madapa. Humingi tayo ng tulong sa banal na espiritu sa panahon ng ating pagsubok. Basahin natin. Kinutya at binugbog si Jesus. Samantala, kinutya at binugbog si Jesus ng mga nagbabantay sa kanya. Piniringan nila siya at sinuntok at tinanong, hulaan mo sino sumuntok sa iyo? At marami pa silang sinabing masama laban sa kanya. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Kinaumagahan, nagtipon ng mga pinuno ng mga Hudyo, mga namamahalang pari, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap nila si Jesus sa kanilang korte. Sinabi nila, sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo? Sumagot si Jesus, kung sasabihin ko sa inyo, hindi naman kayo maniniwala. At kung tatanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ako na anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Kung ganoon, ikaw nga ba ang anak ng Diyos? Sabi nila. Sumagot si Jesus, kayo na rin ang nagsabi na ako nga. Kaya sinabi nila, narinig na natin ang sinabi niya. Ano pang ebidensya ang kailangan natin? Ang kalbaryo ni Jesus na tagapagligtas ang magliligtas sa iyo at sa akin, kapatid. Bawat kutya, bawat suntok, bawat hagupit, bawat paglalapastangan ay para sa iyo at sa akin, kapatid. Isipin lamang natin ang pinagdaanan ni Jesus para sa ating mga makasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na iaalay ang sarili para sa pagliligtas ng mundo. Ito ang nagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos Ama para sa ating mga makasalanan. Ang ating bukod-tanging pag-asa sa mundong ito ay na kay Jesus na tagapagligtas. Ang sagot ni Jesus sa katanungan ng mga namumunong Hudyo ay ang katotohanan. Sadyang may mga taong may mata
ngunit hindi makakakita. May mga taong may tenga, ngunit hindi makakarinig. May mga taong hindi makakakilala kay Jesus na tagapagligtas, katulad ng mga namumunong Hudyo. Matatanong ko, kapatid, nakikilala mo ba si Jesus na tagapagligtas sa buhay mo? Ang mga mata ba natin ay nakakakita? Ang mga tenga ba natin ay nakakarinig? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Talikuran natin ang maling pamumuhay. Lumapit tayo sa Kanya na bukod tanging pag-asa ng makasalanan dito sa mundo. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-22 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.